Sa Benguet may isang minahan na iniwan ng panahon. Ngayon ay isa ng lawa na tahimik sa ibabaw. Pero sa likod ng ganda nito, may tanong na gustong sagutin. Ano ang nangyari dito? At bakit ito napuno ng tubig? Bali, ito pala is open pit mine and nabando na. Kasama si Direk Gino, sakay ng aming mga motor. 2 araw na biyahe, papuntang Kibungan. Ulan, lamig, putik at bato ang dadaanan. Pero tuloy lang dahil ganito ang simula ng bawat paglalakbay. Mahaba-haba rin tong off-road na dinaanan namin. Papunta tsaka pabalik mo, pero Habang palapit kami sa bundok, mas dumadami ang tanong. Bakit may lawa sa dating minahan? At paano kami napadpad sa tuktok ng batong bundok na to? Sabi na direct, masarap daw tong pusbong ng pine tree. Dito kami magkakamp. Hindi ito resort. Walang ilaw, walang signal. Kami lang, ang bundok at ang kwentong unti-unting nabubuo. kikilig ako na tayo. Ginaw, sino ng tubig nila? Ano ang apelyido ni Kuya Cordon? Ha? Corzon pala. Ito ang kwento ng aming biyahe, ng mga lugar na hindi planado at ng mga tanong na sasagutin namin habang umaakyat. So mapagpalang hapon mga biyahero. New Year, bagong taon. So biyahe na naman tayo ngayon. Nandito tayo ngayon sa may Tuba, Marcos Highway mga biyahero. And kikitain natin si Direk dito rin sa Baguio kasi ang balak namin puntahan ngayon ay isang lake na matatagpuan dito lang din sa may Benguet. Ang lalim ng iniisip ni Direk. Ang lalim ng iniisip mo. Talaga pagpayapa. Ba't ano nangyari kay Jerel? Hindi ko alam, masama daw pakiramdam eh. Kanina nag-charge pa. Tapos maya maya, sabi, baka hindi na ako kasama pre. Masama pakiramdam ko, sabi, hindi daw nawawala. Sakit ng ulo niya. Pupunta na kami na direct doon sa plano naming spot ngayon. And hopefully makapag-camp tayo doon mga behero. View deck dito mga behero. Nagkuhan tayo, shortcut tayo from Tip Top to Tublay. Wow, ganda ng view natin mga behero. Kita nyo yan. Ito no, sea of clouds oh. Paano tumingin ng matamis na honeydew mga behero? Kasi pag ako tumitingin, minsan hindi matamis. Ayan, so try natin to. Tamis kaya yan? Ano, 5. Gabi na nang marating namin ang trailhead ng lawa na balak naming puntahan. Nagbabaka sakali kami makapag-camp dito dahil nung mga nakaraang taon na unang punta namin ay sarado pa ito sa publiko. Kung hindi man kami payagan, handa naman kami maghanap ng malapit na lugar kung saan pwede kami makapagpahinga at matulog. Parating tayo dito sa spot mga behero, mga mahigit 1 oras din yung biyahe namin mula Baguio. Dito na kami mag-overnight. Tapos kinabukasan meron tayong pupuntahan na isa pang spot. Dito pala sa Lobo Lake, open na pala siya. Nung September, pwede na kayong bumisita dito. At donation lang naman yung babayaran nyo. So may store na dyan. Pwede na rin bumili ng mga pagkain. So nakabili kami kanina ng extra supply namin. Set up lang tayo ng shelter natin. Tapos syempre dinner tayo. And then bukas isa na namang spot ang pupuntahan natin. Sayang tayong bigas. Ang ulam natin ngayon ay pork tofu sisig. And ito yung nabili natin na karne doon sa Baguio. So maganda pala pag ganito. Yung frozen. Kasi kapag dating mo dito sa spot, hindi pa ganun
gaano kalambot. So na-preserve yung karne. Kumbaga hindi madaling masira. Tingnan natin na uminit yung mantika natin. Panibagong taon mga biyahero, kaya tatry naman natin na magluto ng iba't ibang klase ng putahe sa mga camping natin. At syempre sisimulan natin ngayon ngayong camping na to, since ito yung pinakaunang camping natin this 2026. Sa mga gusto mag-suggest kung ano yung mga gusto nyong iluto natin sa mga next camping natin, pwede kayong makapag-suggest. Explore pa natin yung kaya nating mga lutuin na ulam is 2026. So, comment kayo dyan sa baba kung anong gusto nyo, mga biyahero. Sisig na lupa, pre. Buti na lang prito tong ulam natin, mga biyahero. Dahil kapag sabaw to, wala tayong uulamin ngayon. Buti na lang tuyo din tong Ayos lang yan. Sabi nga nung idol ko eh, be friends with germs. Naghanap ako ng ingredients kanina, mga biyahero, para dito sa sisig natin. And ito yung nakita ko. Tignan natin kung masarap to compared sa tigi-isang condiments na gagamitin. Ito kasi, ito na mismo yung gagamitin mo para dun sa sisig. Compare natin sa next na camp natin. Magluluto tayo nung tigi-isa naman na condiments gagamitin natin. So, kain na rin tayo ng dinner. Sarap ba yan, pre? Sarap yan, Direk! First time ko pala magluto, so para hindi bias, si Direk yung titikim. At titignan natin kung anong lasa nung seasoning na nilagay natin kanina compared sa isa-isahin natin yung spices and ingredients. Tara, Direk! Sabihin kong di masarap yan eh, libre yan. Eh di sumama loob mo, nilibre mo na ako. Sinabi ko pang ano. Dapat honest review, Direk. Sige. Alam natin yung next mga lulutuin. Sige. Tigma ko na, pre. Sige, Direk. The Honest lang, moment of truth. Yan, kasabay na yung tofu saka ano, pork. Lasang lasa ko, pre. Lasang lasa ko yung lupa. Hanap na yan, nalaglag rito. Yung special ko niya. Hindi, walang lasang lupa. Oo nga, masarap siya. Masarap. Perfect yung timpla. Yun nga lang, dahil sobrang perfect yung timpla. Parang alam mo kaagad na ano siya. Pre-mix na Oo. seasoning. Pero ang sarap.
So ano sa next direct? Try naman Sisig natin ulit. yung kan naman. Ikaw yung magtitimpla. Oo, sige, sige. Sarap siya. Para sa mga nagmamadaling mag-prepare ng Pang-camping sisig. talaga. No? O kaya yung di talaga marunong magtimpla. Maganda yung ano mo, ginamit mo panimpla. Dami to. Paano natin nambusin to? Wala sa MJS. Tikman naman natin ngayon yung sisig. Kung masarap. Sabi ni Direk masarap eh. Tapos niluwa. Masarap nga. Kung kailangan yung nga ng nabilisang prepare, pwede to. Ganda nito ganito mesa kasi nakapagluto ka sa ibabaw. Sa akin hindi pwede. Yung tela. Kapit pala. Naglagay ako ng yung fireproof na tela. Hindi gamit pang bonfire. Oo, ano. Magaan kasi nun eh. Ayan, so the moment of truth para dun sa honeydew na pinili natin kanina. Tignan natin kung matamis. Nasyatsambahan ko lang pumili ng honeydew na matamis. So sabi ni Direk, dapat daw tignan natin kung patuyo na yung pinagpitasan. Tamis. Kailan niya kaya ako alukin ng honeydew? Ha? Ay, akala ko hindi mo na ako alukin pa eh. Kaya na pa naghihintay eh. Para magbalik natin dito may mga honeydew na. Nagtanim ka. Paano magtanim ng honeydew na? Yung lang. Bawing-bawi yung sa Zambales. Yung sa Zambales. Hindi mo na kasi yung kamas mo yun. Yung tigas na sa Zambales. O di tama yung sinabi ko sa'yo. Tama nga, Direk. So sa next, alam na natin paano pupili. Mm. Ganun din sa pakwan, di ba, Direk? Kasi halos pares naman sila eh. Siguro, oh. Sa Bakwan kasi pinipitik nila. Sa bagay, mapipitik mo kasi. Ano ba yung tinitignan nila pag pitik, Direk? Anong tunog? Pag-aaray pa. Pag-aray, okay. Parang sa buko din, di ba? Binipitik din. Oo. Sa vibrate. Hindi, sa ano daw eh. Sa tining nung tunog. Alam mo yung tunog ng bolang sobrang tigas. Kapag ganun daw, ano pa? Hilaw. Hindi ko alam eh. Dala-dala ko pala ngayon yung sleeping mat na bigay ni MJS nung nakaraan. Ito yung self-inflating na mattress for class. Ayan, bubuksan lang natin dito sa in. Bukas ko lang ipakita sa inyo kung gaano kaganda yung spot natin ngayon mga bihero. So marami pa tayong mga pupuntahan bukas. So good night and see you guys tomorrow.
So mapagpalang umaga mga behero mula dito sa napakagandang lawa. Bali ito pala is dating open pit mine and nabando na kaya naging lawa. Dati itong isang open pit mine na iniwan matapos magsara ang operasyon ng mina noong mga unang taon ng 2000 dahil sa tuloy-tuloy na ulan at mga bagyo. Unti-unting napuno ng tubig ang hukay hanggang sa maging lawa. Ayon sa nakausap naming lokal, umaabot sa humigit kumulang 30 metro ang lalim nito at dating bundok ang lugar na ito bago ito minina. Sa ngayon, may ilang lokal na nag-aalaga ng tilapia dito at bukas ito sa mga nais bumisita at makita ng personal ang lawa. Gayunpaman, bawal ang paglangoy dito dahil mapanganib ang lugar. Walang bayad ang pagpasok pero maaari kayong magbigay ng donasyon kay Ate Nisa na siyang nagbabantay at tumutulong sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng lugar. So magaga tayong magba-breakfast ngayon at meron pa tayong pupuntahan na isa pang spot mga behero. So doon din tayo mag-overnight camping. Dito nga pala mga behero ay inopen nila last September lang. So pwede nyo nang bisitahin Lubo Lake dito sa may actually boundary ito ng Kapangan at ng Kibungan. Ayan. Tea tayo ngayon. So ito yung natikman nating tea dun sa may Sambales. Nadala ni Bro Maki. So bumili na rin tayo at nagustuhan natin. Ito yung chamomile honey and vanilla ng Twinings. Tapos hingi tayo ng honey ni Direk. Ito yung breakfast natin. Dapat chicken breakfast natin. Kaso yung biniling chicken ni Direk nasira. So kahit malamig yung klima natin dito, prone pa rin sa sira yung chicken. Basta hindi frozen. Pwede pa naman siya. Ano pa? Pwede pa sa aso. Sana makahanap tayo ng thermal bag na pwede mo isaksak. Yung portable na sobrang liit lang. Thermal, eh di ano yun? Pampainit yun. Ano ba dapat? Ano? Cooler bag. Cooler bag. May mga ganun na ano, di ba, mamahalin. Mm. Hindi yung bag pero ano siya? Plastic yung case. Parang mini freezer. Dapat may ganun nga na ma-invento na ano, or mabenta na collapsible. Mm. Pero hindi eh. Hindi mo siya pwedeng gawing collapsible kasi pag cooling ano bag, may mga ano yun eh. Cooling ano tawag doon? Kasi parang sa rep, sa likod ng rep, yung nagpapalamig. Compact siguro, yung sobrang mini lang no. Yung kasya lang 1 kilo. Malamig na yung tea natin. Sabi ni Direk, matapang daw yung chamomile tea na to. Pero ito lang kasi yung natikman nating tea. So titikman natin mamaya yung dala ni Direk. First time mo ba mag-tea? Never ang tea, Milo yung Kaya doon sa video mo sa Sambales, tinataktak yung tea. Binuksan niya yung pake dito, tapos tinataktak. Tapos tsaka ko lang na-realize lumalabas. Tea nga pala. Nasara sa mind mo eh. Ano na yung dala mo Direk? Dandelion tea. Dandelion root. Ay, dandelion root. Di ba may trinay ka dati Direk? Yung pine needle. Ang sarap din yun. Yung murang ano, pine leaves, pine needles. Ano siya? Parang balat ng orange. Pag nag-camp tayo sa ano, marami pine trees. Ay, yung pinaka-usbong. Oo. Lagyan mo na ng ano, ng gatas. Malamig na eh. Milk tea lang.
shift tayo sa tea. Baka matrentahin tea na. Siyempre, bawas sa sugar. Oo. Mahirap na Mahirap oo. Lalo pag na-accumulate yung sugar sa katawan. Tama ang sobrang sugar. May chocolate ka dyan? Pagkatapos namin magagahan, nagligpit na rin kami ng mga gamit at muling bumiyahe. Sa pangalawang araw ng pag-iikot namin dito sa Benguet, maghanap kami ng pangalawang spot kung saan namin balak magpalipas ng gabi. Meron tayo nadaanan dito lang sa may tulay. Paalis tayo dito sa spot. Ganda oh. Parang Bridal Falls. Pababa na tayo dito sa may falls. Wow. May dipping area. Ayan lang yung tulay oh. Ito na yung falls. Parang pwede pa tumalon dito. Nakabalot na naman tayo. Siyempre, alam nyo na mga pehero. Dahil nararamdaman ko maraming niknik eh. Kasi may mga sumusulpot-sulpot or may mga nakaninag ako sa mata ko kanina. So, nagbalot tayo. Sumayat ka? Hindi naman. Yan, tikman natin kung ano yung lasa ng Yakun. Ito yung binili natin doon sa Baguio noong nakaraan. Isang piraso. Sakto-sakto, kakatapos naman maligo, merienda. Bago tayo bumiyahe ulit. At dami ng niknik, kailangan nating makaalis agad dito. Bata ako nung last na nakatikim ako nitong Yakun. And sa pagkakaalala ko, medyo matamis yung lasa. Itong nabili ko pala, medyo matabang. Siguro hindi maganda yung napili ko. Pero nandun pa rin ang lasa niya. Para siyang singkamas. Welcome to Kibungan.
Alas 4 ng hapon mga behero at hindi pa rin tayo nakakahanap ng spot. Pero ayan, medyo nagsisimula na rin umulan. Hopefully ay hindi ituloy. Lumalakas na. Buti na tayo para kung sakali mas lumakas pa, tayo mabasa. Tignan nyo naman yan! Wow! Ganda no? Pero kaya masarap magmotor. We were running through the night, no end in sight. Street lights blink, but we burn brighter. Sa paghahanap namin ng pangalawang spot, napadpad kami dito sa Kibungan. Balak naming bisitahin ang kaibigang lokal ni Derek na nakilala niya noon nang akyatin niya ang Takadang. Hapon na nang makarating kami sa kampo niya at saktong nadatnan namin siyang katatapos lang magayos sa kanyang taniman ng gulay. Meron? Walang bakante? Ay, sa taas? Oo. Wala. Diyan sana kami mag-ano? Overnight? Magtulog dito. Hindi, mag-tent na lang kami. Para mas maramdam namin yung lamig. Mga apo mo to? Oo. Uwi din sila, oh. Dito kayo matulog. Iuwi kami. Uwi kayo. May naaskas ko doon sa taas. Sa garden. May sib ko doon sa taas. buti na abutan. Magwa-water pump ng ano. Okay. Di Tubig. paalis na kayo ngayon. O mamaya. Mamaya na pa. lang. Buti na abutan namin. Kaya kikigib tayo ng tubig dito kina Kuya Teddy. Meron sila dito ang free flowing na tubig. Ito pang ano isa? Ayun na lang. Okay na. Welcome to Takadang mga behero. Ganda ng view. Ayan yung view natin dito. At doon tayo i-spot. Kikita nyo yung bundok na yan. Diyan tayo i-spot. So nakapag-park na tayo dito. So ito yung magiging shelter natin. Medyo maambon na rin. So buti na lang malaki yung tarp ni Derek. Doon tayo magluluto. Dito kami ngayon sa taas lang ng garden ni Kuya Teddy. Mali pala yung pangalan kanina. Si Kuya Teddy is kapatid pala ni Kuya Corson. Yung kanina, yung na-meet natin. Ayan. At parehong nakilala ni Derek nung pumunta sila dito sa Kibungan. Gluto ng pasta si Derek. So, tomato pasta. Napakadami. So, tatry natin. At yung recipe nito, syempre panoorin nyo sa channel ni Derek. Sarap. Pag si Derek talaga nagluto. Usually talaga pag si Derek nagluto, kakaiba yung mga niluluto niya. Usually pasta si Derek talaga. Oo, pasta man ako eh. Pasta man. Next time maluluto ako. Champuradong pasta. Ako lasan. Perfect yung pagkakaluto ng pasta. Uy. Sabi ng compliment niya. Sige na, sagot ko ng pata ko. Sarap. Shoutout sa mama ni Dos. Thank you po sa pagpapairam ng... Nanonood yun. Ha? Nanonood yun sa atin. Okay. Catch your pats. Nagpaalam po ba si Dos dito? Alam yan. Legal yan, legal.
Asin. Ang asin. Siyempre, pagkatapos kumain mo, Behero, hindi mo mawala ang prutas. Usually, may baon tayong prutas lagi. Apple. Tapos, sinong nakapag-try ng with asin? Sarap? Asin? Sa apple? Oo. Sira ulo pala ito eh. Hindi nga masarap, direct. Try mo. Hindi namang mangga. Chili flakes, pwede rin siguro. Sino turo sa inyan? Wala, ginagawa ko lang. Paano mo na-discover na pwede siya? Hindi ko alam. Basta nung bata ako, nag-aasin na talaga ako. Baka akala mo kasi nung bata mo ka, yung mangga, Oh. apple. Hindi. Siguro nung matabang yung kwan. Yung mga apple kasi na matabang eh. Oo, kasi usually nakakain ko Or apple maasim. matamis eh. Oo. Nalagyan ko ng asin. Si Clyde din, ewan ko. Nag-aasin ng apple. Yun, nag-asin ba yun? Hmm. Talaga? Umaga tayo matutulog mga Behero, 8:19. So, good night and we'll see you guys tomorrow. Morning mga Behero. At salamat nga pala kay MJS sa naregalo niyang mattress. Merong ugat dito sa likod natin pero hindi natin masyado ramdam. Hindi ko lang alam kung nabutas ko kasi parang umimpis. Yan, pero masarap yung tulog natin. Tagal nating natulog. Alas 8 tayo natulog. Mag alas 8 na rin ata. 10 hours. Di naman masyado malamig kagabi. Pati ng madaling araw. Sakto lang, parang Baguio din. Pakita ko yung labas. Ito ng puno. Ito lang kay isa-isang puno na ganyan yung dahon. Kasi lahat dito pine trees. Yung iba rin, iba namang klase ng puno, pero hindi ganyan yung dahon. Tapos ang kulit nitong bato kasi may mga damo pa rin na tumutubo. Yan, sipin mo kung saan sila kumukuha ng nutrients, no? Para mabuhay ng ganyan. Ito rin, no? Siguro dito naman may mga part na may mga lupa. Pero ito, bato na to eh. Morning mga Behero mula dito sa Kibungan, Benguet. And may dala naman tayong biko. Nagluto si Direk ng kamote. So, meron tayong baong biko mga Behero. And kamote. Indirect. Breakfast habang pinagmamasdan yung Rocky Mountains ng Kibungan.
Dahil hindi dala ni Direk yung dandelion root niya. Hindi ko alam tinapan niya to. So, maghanap tayo ng pwede nating mati. Sabi ni Direk, masarap daw tong usbong ng pine tree. Yung pine. Parang siyang pasta, no? Ano mo nalaman, Direk, na pwedeng itsa yung usbong? Saka pinapanood ko outdoorsman sa US. Oo. Mahilig siya mag-camp sa mga pine forest. So, pinakuluan lang itong pine needles. Wala siyang kulay, no, Direk? Wala. Pero nandiyan na yung lasa niya. May malasa na siya. Hindi ko rin sure eh. Tignan mo ako yung lasa. Parang hot water lang. Parang ang konti yata nalagay natin. Lagay mo honey. Lagyan natin na honey. Alam ko na lasa nito, Direk. Lasang honey. Honey tea lang pala. See, last time yung ginawa ko makulay eh. Konti lang yata yung na ano mo. Nalagay. Dapat marami. Oo. Pero tignan natin. Talagang lasang-lasa mo dyan, pre, ang honey. Yan, kumbulay na yung honey. Ano dapat lasa nito, Direk? Sabihin mo sa akin, pag nalasahan mo, ibig sabihin, Yun lumasa siya. Init eh. Pag may nalasahan ka, iba bukod sa honey. Lagay mo kasi sa kutsara. Nasa mantika. Parang wala pa naman. Wala, kulang, Direk. Kulang, wala. Wala kang ibang malasahan. Honey lang. Pero dapat ano yan, lasang citrus, lasang balat ng orange. Ganon. Baka kailan pa natin pakuluan. Siguro. Sige nga. Sama mo na yun. Ewan ko lang, hindi pa rin lumasa. Namin ko na eh, namin mo. Oo. Mga mabango lang. May pine tea. Oo nga, citrus yung amoy. Yun. May kulay na ano. May kulay na. Okay. Bango pre. No. The moment of truth, mga bero. May lasa na. Ano lasa? Citrus. Oo, totoo no. Tapos lagyan natin ng honey. Para nag lemon tea. Oo. Pero ito hindi ganun katapang sa lemon. Oo. Muntik na maubos yung honey ko pre ah. Ay, Para 10 kutsara katumbas to ah. Hindi okay lang natatapon eh. Kaya lang wala nang silbi yung ano, pine needles. hindi na aware sa... Inisip ko kasi yung next na... In-overpower na ng honey yung ano. Sana ininom mo na lang yung honey. Ganda yun. Pampasarap. I'm shouting loud, but the walls just stare. I'm a ghost in a crowded square. Every laugh is like a lock on the door. Knocking, knocking, but ignored once more.
Pagod. Meron tayong nakitang rider dito na paakyat sa kalsada na to kung saan tayo malapit nag-camp. Medyo nahirapan pataas. Medyo mabigat kasi yung bike, big bike. So malalay lang tayo. And buti na lang mga behero, nakapagpalit na tayo ng gulong. So, bago gulong natin. Ayan. Thank you so much nga pala kay MJS Adventures sa bago nating gulong. At kung familiar sa inyo yung helmet na gamit natin mga behero. Siyempre, thank you so much kay Direk Gina sa regalo. Helmet. Ganda mga behero. Alright, so lisanin natin to spot mga behero. And babalik kami ni Direk doon kay Kuya Corzon para syempre makapagpasalamat din sa pagpapatuloy sa amin dito sa garden niya. Actually, taas lang to ng garden niya. Yung pinag-spatan namin. But I'm the storm they didn't see, the quiet roar of destiny. Wala sila Kuya Cordon. So, kikilig ako na tayo. Ginaw. Sino ng tubig nila? Ano ang apelyido ni Kuya Cordon? Ha? Ano ang apelyido ni Kuya Cordon? Ano? Blue. Pagkain. Cordon kasi. Corzon pala. Wala sila Kuya Corzon. Sa likas na kagandahan, nakahanap ng tahanan. Uy! Ganda.